Ginawaran ng parangal ang 3 sundalong nasawi sa bakbakan ng BIFF at militar sa Midsayap, North Cotabato noong Martes. Idineklara naman ng United Nations bilang humanitarian crisis ang gulo sa Zamboanga City. Kahapon muli namang nakabakbakan ng mga sundalo ang mga hindi nila mapasukong rebelde. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng mga taga Zamboanga City kasunod ng halos 3 linggong gulo. Tahimik na ang maraming lugar, pero hindi sa Lustre Street sa Barangay Santa Catalina. Sa gitna ng clearing operation doon kahapon, muling nagkaputukan ang tropa ng gobyerno at natitirang miyembro ng MNLF Miswari faction. Kaya? Anong ginagawa niyo dito? Isang sundalong tumutulong sa pagsagip sa mga hostage ang tinamaan ng bala sa leeg at kritikal ang lagay ngayon. Ayon sa militar, kakaunti na lang ang tinutugis nilang nalalabing tagasunod ni Nur Miswari kasama na si Commander Ustad Javier Malik. At habang tumatagal ang gulo, tila nauubusan na raw ng matatakbuhan ang mga ito. Kahapon, nasa 35 rebelde ang naaresto, kabilang ang pamangkin ni Miswari na si Ener Miswari, isa ring MNLF commander. Sa ngayon, nasa mahigit 160 rebelde na ang hawak ng mga otoridad. 114 na sa kanila ang sinampahan na ng reklamong rebellion at crimes against humanity. Ang ilan naman nilang kasama, tila naninindigan at handang makipagbakbakan sa mga gobyerno gaya sa Barangay Santa Barbara. Tingnan natin ngayon itong mga iilan na bahay kung saan ang suspetsya natin ay nandun ang mga nagtatago pang mga MNLF Miswari faction. So, nag-a-adjust po tayo sa mga information na nare-receive natin. Sa Barangay Kasanyangan at Rio Hondo, pinaniniwala ang nagtatago ang iba pang rebelde. Kanina, isang sunog na naman ang sumiklab sa Rio Hondo. Habang tumatagal, lalong lumalaki na ang halaga ng pinsala ng halos 1 buwan ng sigalo sa lungsod. Sa tala ng National Statistical Coordination Board, nasa 324 million pesos ang nawawala sa Zamboanga City kada araw dahil sa gulo. Our great concern is after. We don't know who's our enemy. We are faced with a faceless enemy that is capable of sowing terror. Bakas din ang iniwang pinsala sa Midsayap, North Cotabato ng gulo sa pagitan naman ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. 3 sundalo at 2 sibilyan ang namatay dahil sa bakbakan, kabilang na ang isang pinugutan. Sa isang seremonya, inalala ang buhay na ibinuwis ni na Private First Class Robert Baling, Private First Class Renon Baleares at Private First Class Adonis Aliejo. Ginawaran silang 3 ng Posthumous Combat Award ng Philippine Army. We would like to say to the public that while the soldier's life is only the capital for these purposes, sana maintindihan nyo na ang lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ng ating pamamagitan. Halos 2,000 residente naman ang lumikas dahil sa gulo. May napapaulat ding ilang pag-atake pa malapit sa lugar. Sa takot na maulit ang pagsalakay ng mga rebelde, nagbitbit na ng mga armas ang ilang magsasaka. Tutulong daw ang lokal na pamalaan na mapalesensyahan ang kanilang mga baril at ma-enlist sila bilang civilian volunteers na katuwang ng PNP at AFP. Pero sana raw, hayaan na ang pwersa ng gobyerno ang magpanatili ng kaayusan sa lugar. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.